Matagal na akong nanonood ng anime, pero yung Slam Dunk, madalas kong nakikita sa TV. At nung napanood ko ang isang episode nun, hindi ako masyadong nagandahan kasi ang awkward ng mga galaw, hindi siya fluid. So binaliwala ko na lang. At nanood ng ibang anime. Kahit ganon, may mga konting alam ako sa mga facts tungkol sa mga characters ng Slam Dunk, kung saan sila galing, pero hindi pa rin ako na-convince mapanood yon. Until may napanood akong top 10 best movies of the year na video. At sabi niya, number 1 ang The First Slam Dunk para sa kanya, kahit di pa niya napapanood yung anime. So nag-decide akong panoodin yung anime. Kasi sigurado ako, di ko makukuha yung mga kailangan makuha or maintindihan pag inuna ko yung movie. Ni-research ko muna kung tungkol saan ang movie at nalaman kong sequel siya. So tama lang na panoodin ko muna ang anime. Nung napanood ko yung anime, nabagalan ako sa pacing, lalo na noong season 1. 1 or 2 episodes lang ako sa isang araw. Muntik ko nang itigil at that time. Nung season 2 naman, medyo gumaganda na. Sinimulan ko na siyang i-binge watch. Half season per day ako manood o tinatapos ko na ang isang season. Nagagandahan na ako at nagiging invested na ako sa mga characters. Nasasanay na rin ako sa mga basketball animations at unti-unti ko nang na-appreciate. Sobrang laugh trip ng anime at pag gumagawa ng kalokohan si Sakuragi, alam na ang mga mangyayari. It's either babatukan siya ni Gory or mang-aasar si Rukawa. Sa una, kaya niya lang gusto mag-basketball kasi para magpapogi kay Haruko. Habang patagal ng patagal, napapamahal na sa kanya ang larong basketball. At sa maikling panahon, pagaling siya ng pagaling. Isa ito sa pinakamagandang anime na napanood ko at para sa akin, nasa top 10 ko ito. Yung mga kalaban nila dito, very interesting ang mga skills at very likable. Mapapansin mo kung sinong NBA player sila nakabase. Every major game nila dito ay 50-50. Nararamdaman mo yung stakes sa bawat team at bawat possession mahalaga. 9 out of 10. Nabitin ako sa anime kasi di nila tinapos. Kaya nagbasa ako ng manga. Nung tinapos ko, nagandahan ako sa kwento. Kakaiba yung ending niya kumpara sa ibang anime or manga na nakita ko. Nung ni-research ko, naintindihan ko naman kung saan nanggagaling yung writer. After ko siyang mabasa, pinanood ko na yung movie. Mas nagustuhan ko yung basketball animations dito kumpara sa anime. Very fluid ang galaw at hindi siya awkward tingnan. Almost gayang-gaya nila ang mga nangyari sa laro sa manga. Okay naman yung voice actor ni Sakuragi. Napansin ko na hindi yung original voice actor ang nagsasalita. Kaya lang may mga times, hindi tumutugma yung boses niya sa galaw ni Sakuragi. Pero okay naman yung voice acting niya. Nagawa niya ng maayos i-deliver yung mga lines na kailangan niya maging seryoso at malungkot. Nagustuhan ko yung pag-focus ng movie kay Ryota. Kahit hindi based sa manga yung family niya, nagawa nila ng maayos na maging invested ako sa family life niya. Kaya lang, pagdating sa game, parang walang moment si Ryota dun na makakapagsabi na siya yung bida. Kasi yung game ay most of the time ay nakafocus kay Sakuragi. Medyo kulang sa exposition yung movie. Pagdating kasi sa game, simula na agad wala ng intro-intro. Di masyadong nabigyan ng details kung bakit importante yung laro at kung gaano kagaling yung kalaban. Nagigets ko na movie to at hindi anime. Ginawa nila ng paraan mailagay ang lahat ng mga details na kaya nilang ilagay sa isang 2 hour na movie. Although kahit hindi na si Sakuragi ang main focus ng movie, binigyan pa rin siya ng respeto ng writer at hindi siya nilagay sa tabi. Ang dating parang siya pa rin yung bida. Mas ma-appreciate ito ng mga fans ng anime at manga kumpara sa mga taong hindi pa napapanood yung anime. Mas magiging malinaw sa kanila yung mga nangyayari sa movie. Overall, nag-enjoy ako sa movie. Maganda yung story, yung pacing, yung voice acting, at lalong-lalo na yung animation. At kung ikukumpara mo yung final game sa manga at sa movie, para sa akin, mas maganda at mas detailed ang nasa manga. Di ko aakalain na sasabihin ko yun. Kasi ako yung tipong tao na saka ako lang babasahin ng manga pagpatapos na ang anime. I find it boring at times na magbasa ng manga or comics. Kapag ang daming nang babasahin, mas gusto ko yung pinapanood. May isang part ng game sa manga na sa tingin ko pag nilagay nila sa movie ay mas papapaganda pa lalo. Kahit di mo pa napapanood yung anime, mag-e-enjoy ka pa rin sa movie. 8 out of 10.